Kumusta po kayo mga kakwentuhan? Sa hapon pong ito, ay gusto ko pong ibahagi sa inyo 10 paraan para magkaroon tayo ng maraming viewers at maraming followers sa ating Reels. O, handa ka na ba? Sige, umpisahan na natin to. Unang paraan para magkaroon tayo ng maraming viewers sa ating Reels. Unang paraan, maghanda ng script, katulad po nito. So, sa akin pong pagbabahagi sa hapon pong ito, ay naghanda po ako ng script para akin pong guide, para hindi po ako mawala sa mga sasabihin ko po sa inyo. So, yun po yung una. Number 2, iwasan po ang pagkakaroon ng mga mannerism. Halimbawa ay yun, pagkakamot ng ganito, pagkakamot ng ganyan. Iwasan po natin yan. Bakit po natin gusto natin iwasan yan? Kasi kapag po lagi natin ginagawa yan sa mga videos po natin, yan dyan po tayo makatandaan ng tao. So, hindi na po nila matatandaan yung ating mga importanteng sasabihin, kundi natatandaan tayo dun sa ating mga mannerism. So, iwasan po natin yan. Number 3, quality ng video. So, sana po ay kahit pa paano makapaghanda tayo ng magandang video natin. Katulad po nitong ginagamit kong video ngayon, medyo hindi siya gumagalaw. So, naka-steady lang po siya. So, maganda po yan. Isang paraan din po yan. At syempre, yung ating yung lightnings, yung ilaw po natin. Sana maayos po at malinaw. At pag po tayo ay sinuswerte, halimbawa mayroon po kayong konting pera, makapag-invest po tayo ng mga wireless mic or ano pang gadget para mas lalo pang mapaganda at mas lalo pang maging malinaw yung ating mga videos na ginagawa. Yan. Number 4, boses ay malakas. So dapat po malakas po yung boses natin. Hindi po yung parang lelembot-lembot pa tayo, no, binabasa na nga natin. Lelembot-lembot pa tayo. So dapat energetic para mas lalong maintindihan ng ating mga manonood. Number 5, focus po tayo sa lens. Huwag po tayong tumingin dito sa screen kasi po yan, pag po tayo tumingin sa screen, so parang sino po yung kinakausap natin diyan? Parang ganoon, di ba? So dapat po tumingin po tayo sa lente ng ating camera or ng ating mobile phone, di ba? So doon po tayo tumingin sa lente. At least yung ating pong focus ng mata ay nakatingin po tayo mismo doon sa lente ng ating camera. So eye to eye contact po at dapat sa audience or sa ating mga viewers. So yun po. So ako po, pinapractice ko din po yung sarili ko na wag pong tumingin sa screen. Kasi pag tumingin ka sa screen, dito halimbawa, yan, ganyan. So, sino kinakausap ko dyan? May kinakausap ba ako sa kabila? Diba? Ganun. So, dapat dito lang titingin sa lente. Yan. Para po mas focus ka sa kinakausap mo. Yan. Number 6, dapat po sa ating mga profile picture, dapat tayo po yung, yung presentable po yung picture natin. So, dapat ay tayo mismo yung makikita sa ating profile picture. Kung avatar man yan, I suggest na sana gamitin po natin yung totoong profile picture po natin para mas ma-recognize po tayo. Okay? At number 7, mag-reply sa mga comments. No? Sa mga comments, mag-likes po tayo. Mag-share po tayo ng mga videos ng mga kasamahan po natin, mga content creators po. So, ganun po yung ating gawin. Mag-reply, mag-comments, mag-share. At yan po ibabalik sa atin. No? Darating po ang panahon na darating po babalik din po sa atin yung mga yan. Magkaroon po tayo ng build-up communication sa ating mga viewers or sa ating mga kapwa content creators. Yan po yung number 7. Number 8, mag-focus po tayo. Ito po yung napaka-importante. Mag-focus po tayo sa mga topic or mga niche na gusto po nating ibahagi sa ating mga viewers. So halimbawa, may gusto yung content mo is more about tutorial. So yun, gumawa ka ng mga videos na more on tutorial, informative. No, informative. Or halimbawa, gumamit ka ng more on cover music, cover songs.
So, kahit ano man talent mo, ilagay mo sa iyong content, no? So, dapat ma-recognize ka as a content creator na iisa lang yung content. Yung iba sa sobrang kung magpo-focus ka lang sa isang content, minsan nauubusan tayo, di ba? Minsan nauubusan tayo ng ating mga sasabihin or ating content. Ano bang gagawin ko ngayong araw na to? Ano bang content ngayon? Kasi nga, no, minsan ano tayo, kaso ang problema doon ay medyo nalilito po ang ating mga viewers kung ano ba talaga yung ating gustong ibahagi sa kanila. Ano ba talaga? O, di ba? So dapat focus lang po sa isang niche or content ng yung video. Number 9, at least po 9:16 yung format, short video or 16:9 landscape. Ito po yung sa YouTube. Ito po yung ginagamit natin sa YouTube long form. Pero kung halimbawa po sa mga Facebook Reels is 9:16 portrait. Nakatayo po siya. Kung long term video po, landscape is 16:9. Yan, nakapahalap. And number 10, ito po yung pinaka-importante. Dapat po ang ating pong mga content ay informative, nakakapag-motivate, nakaka-inspire, at nakaka-educate ng mga manonood or mga viewers. Yan, ayan po yung 10 paraan. So sana po, no? Sana po magawa po natin 'tong lahat, no, para po maging maganda at maging maayos yung ating pong paggawa ng mga video. Ako, sinasabi ko po sa inyo, pag nagawa niyo po ito, dadami po ang inyong mga viewers, mas magkakaroon sila ng interest sa inyo, no, hindi lang sa sarili mo, magkakaroon ka ng confident. Pangalawa, magkakaroon sila ng interest sa mga sinasabi mo dahil makatotohanan at makabuluhan. So, sa mga susunod po na video, no, sana po ay samahan niyo po rin po ako. At sana po mag-subscribe lang po kayo, no. Pindutin niyo lang po yung subscribe, like, and share para po sa mga susunod kong video. Maraming pong salamat at hanggang sa muli!